Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon dahil kakapasok lang sa agutan ni Senator Amy Marcos at Sandro Marcos. Huwag na natin pagtagalin ito. Panoorin na natin. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nanindigan at matapang na ipinagtanggol ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Hindi man pinangalanan, ngunit tila sa sa katotohanan ang naging pasaring ng senadora sa Kamara at sa mga congressman na tila kumakalaban sa pamilyang Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos mangako ng Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, na ipagtatanggol ang Kamara laban sa mga kritiko at sa mga taong gumagamit di umano ng pagbabanta para makuha ang gusto, na tila pinatatamaan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ating niyang matatandaan ang tila patama ng dating Pangulong Duterte sa Kamara. Sa isang pahayag nito, hiniling nito na magsagawa ng audit kung paano ginasta ng ikaapat sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang pondong ibinigay ng taong bayan. At tila humirit din si Congressman Sandro Marcos dahil sa tila pagkampi nito sa di umano'y makakaliwang grupo na isa sa bumatikos sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ngunit Senator Amy Marcos buong tapang na nanindigan sa kanyang prinsipyo na kahit siya na lang ang natitira, mananatili si Senator Amy Marcos sa patuloy pa rin na tapat na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa nga kay Senator Amy Marcos, katulad ng kanyang ama na si Apu Lakay, mananatili siyang matapat at nanindigan para sa mga tunay na kaibigan. And she quoted, "Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa, dahil iyan ang iniwang ligasiya sa akin, sa atin ng aking ama, ang makatotohanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig, pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya." Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pangbabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan na para sa kanya. Ayun, no? Alam naman natin na si Apu Lakay talaga, no? Maraming dumaan na presidente dito sa Pilipinas, pero hindi nahimlay, hindi pinayagang mahimlay si Apu Lakay sa libingan ng mga bayani. Pero ito, simula nung maupo si FPRRD, no, siya ang umayos ng lahat. At nailigay yung katawan ni Apu Lakay sa libingan ng mga bayani. Isa yun sa, syempre, sa tinitignan ni Senator Amy na kumbaga utang na loob, nandiyan, pagkakaibigan, no, na ipinakita ni FPRRD sa kanila na mapayagan si Apu Lakay na mahimlay doon. Although maraming mga nagagalit, maraming tumataas ang kilay, bakit ililibing ang isang Apu Lakay doon sa libingan ng mga bayani, maraming ginawang pagpapahirap sa bansa yan.
Yung mga taong nagsasabi noon na maraming ginawang pagpapahirap ang isang Apo Lakay sa Pilipinas, yun yung mga walang alam. O nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, yung pinaglalaban yung makakaliwang grupo. Kasi kung tayo lang, sa akin, sa mga magulang ko, at sa mga iba kong nakakausap na umabot na sa panahon ni Apo Lakay, halos yung mga sinasabi nilang pagpapahirap ni Apo Lakay ng mga panahon na yun, halos hindi totoo. Pinabubulaanan ng mga taong nakakausap ko dahil nung panahon talaga ni Apo Lakay is napakaganda ng panahon nun. Mura ang bilihin, ligtas kang maglalakad sa gabi, safe. Siguro, may mga taong napaparusahan, nakakatikim ng ganon, yung mga kumukontra sa gobyerno. Kahit naman sa ang bansa kung ikaw kumukontra ka sa gobyerno, kung talagang plano mong pabagsakin ng gobyerno, syempre kikilos at kikilos sila para matigil yon. Ngayon, yung ginagawa ni Senator Amy na pagiging tapat, na kahit mag-isa na lang siya, maganda rin yan. Dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob sa kung ano ang nagawa ni FPRRD sa kanila, sa pamilya niya. Panganang senadora, ito ang pinakaunang gobernadora na sumuporta kay dating Pangulong Duterte noong 2015. Dagdag pa nito, hindi lang dahil kaibigan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. End quote. Kaya't ayon sa ating mga kababayan, tila napahiya si Congressman Sandro Marcos at Congressman Romualdez dahil mismong kapamilya nito ang sumampal ng katotohanan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayan. At ayon pa sa kanila, iba ka talaga Senator Amy Marcos. Napahiya tuloy si Kong Sandro at Kong Romualdez. Mismong kapamilya pa nila ang nagbulat sa kanilang mata kung ano ang katotohanan. Hindi yata nila alam, si Duterte lang ang sumang-ayon na iling sa himlayan ng mga bayani si Apo Lakay. Mahiya naman kayo. Amy Marcos lang malakas. Saludo. Grabe pati ikaw Sandro yung lolo mo, no? Malaki ang nagawa ni FPRRD sa iyong grandfather, no? Di ba? Kung bakit isa ka din sa kumukontra, no? Kung ano man ang nagiging issue ni FPRRD ngayon sa mga fund niyo. Ako sa prinsipyo mo, Ma'am Senator Amy Marcos, pinaglalaban mo ang tama. God bless you always. Huwag sana prinsipyo at pansariling interes ang unahin. Mag-isip sana ng mabuti para di magsisi sa huli. Matutong tumanaw at rumispeto sa mga taong tunay na naglingkod sa bayan at serbisyong totoo na walang kapalit na hinahangad. Duterte lang ang tunay na may malasakit sa bayan. Nako, nakaka-disappoint naman. Basahin natin. During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network. Nako, ginawa nyo pang blind item. And some words were said to malign the reputation of our institution. Reveal nyo na, Sandro! Pa-blind item pa tayo Showbiz Ako na, Ako na ang magsasabi. So, ang TV show na yon is SMNI or TV network pala. Sino ang nagsabi nun? Diretso tayo, Sandro. Sino ang nagsabi nun? Si former President Rodrigo Duterte. Si former President Rodrigo Duterte na dahil sa kanya nalibing sa libingan ng bayani si Apo Lakay. Yun. Na dahil sa kanya malaking porsyento bakit nakabalik ang mga Marcos at nagtiwala ulit, 'di ba, ang majority sa mga Marcos. Yes, maraming loyalista, pero hindi nyo po maipagkakaila na marami kaming mga Bisaya
Visayas, Mindanao. Kaya nga nakipagsanib puwersa si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga willing mag-adjust si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga hinihintay nga ni President BBM at that time kung ano ang desisyon ni VP Inday Sara. Kung tatakbo ba siya as President? Kasi willing magpakumbaba si President BBM para lang makatandem si VP Inday Sara. Oo, malaki yung naitulong talaga ng mga Duterte, no, nung kampanya, lalo na sa mga Marcos. Kasi isa yan sa yung panahon ng presidente pa si FPRRD, nai-endorso sila at pinayagan ni FPRRD na makipagtandem si VP Sara kay President Bongbong Marcos. Pero kaya din naman ni VP Sara na tumakbo kahit siya lang. Talagang marami naman talagang Marcos loyalist, no? Pero malaki din talaga yung naitulong ng mga Duterte loyalist. Kumbaga, nag-isa yan Nagsama kaya lalong lumakas. Dapat yun ang tinitignan ni Sandro. Kung ano man yung nagiging problema sa nangyayaring sinasabi ni Sandro na yan at nagkakaroon siya ng issue about sa mga Duterte, siguro hindi naman tama yung ganon. Dahil isa ang mga Duterte sa naging instrumento para mabigyan na magandang libingan, mailibing sa magandang libingan ang kanilang lolo na si Apo Lakay. Hindi po natin yan pwedeng ipagkaila. Kaya nga unity, di ba? Kaya nga tandem, di ba? Ang malaking tanong dito, bakit ganun na lang kung protektahan nyo yung Disney princess nyo na si Franz Castro? Bakit ganun na lang? Di ba? Bakit ganun na lang yung pagka-dramatic nyo at pagka-OA nyo sa kanya? At sinasabi mo pa dyan, there were threats against one of the House members. Sino ba? Ang sinabi lang naman ni former President Rodrigo Duterte na ang confidential funds ay para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Nagsabi siya ng France, pero hindi kumpleto. Di ba? Akala ko ba lawyer kayo? Ba't kayo nag-a-assume? And in the first place, bakit parang hindi na mabigat sa inyo? Di ba? Ang word na makakaliwang grupo. Bakit wala na lang yan sa inyo? Bakit ngayon nag-join force pa kayong lahat? Bakit? Para pagtakpan ang mga pinagdagagawa nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Para magkaisa kayo para saan? Para ipagpatuloy yung pananahimik nyo at hindi nyo, di ba, pagsasa publiko kung saan nyo nagagamit at nagagastos ang pondo nyo? At bakit ba kayo nagkakaganyan? Di ba? Ang sinabi lang naman ni former President Duterte, open the book. Isa publiko nyo saan nagagastos ang pera, ang pondo. Tama yun. Wala namang masamang sinabi si FPRRD na ipakita lang naman nila kung saan nila nagagastos yung pondo. May masama ba ron? Diba? Dapat nga malaman ng buong taong bayan kung saan talaga napupunta yung pondo ng gobyerno. Yun ang importante doon. Katulad niyan, sinisita nila si BP Sara, sinisita nila si FPRRD kung saan ang galing noon, bakit naubos noon yung kay FPRRD. Samantalang lahat naman ng mga Pilipino alam kung saan napunta, 'di ba mga katunay? Nung pandemic, ang laki ng naitulong sa atin ng pondo, halos maubos nga sinabi ni FPRRD, at alam natin na talagang mauubos ang pondo ng gobyerno noon dahil napakatagal ng pandemic na yon. Hindi umabot yun ng 1 linggo, 2 linggo, kundi ilang taon pa nga, diba? Sa kakapamigay lang sa mga tao, diba? Malaki yon, malaking naitulong talaga ni FPRRD ng mga panahon na yon. At kay BP Sara naman, yung pondo, alam naman natin kung saan din ginagamit. Bakit naman yung iba is takot na takot ilabas, no? Kung saan nila ginagamit yung pondo. Bakit kayo nagdadalawang isip na ilabas? Dapat hindi kayo matakot dahil karapatan din naman ng taong bayan na malaman nila kung saan nyo ginagamit ang pondo. Partida, may anak pa si former President Duterte na congressman din. Partida, ha? Ganon katapang si former President Duterte. Nakakalungkot lang mga lods.
Ako, sa totoo lang, idol ko tong si Sandro Marcos eh. Yung talino niya. Oo, matalino diba? sana, magaling sana. Niya, yung the way siya magsalita. Pero ngayon, anyari? Grabe ah. Grabe. Bakit pagdating sa mga makakaliwang grupo ngayon, bakit parang ang soft nyo? Diba? Diba? Nagkakaisa na ba kayo, pati mga makakaliwang grupo? Tapos, sa midterm election, sisip-sip na naman kayo kay VP Inday Sara. Alam nyo? Kasi parang ang nangyayari niyan eh, alam nila tatakbo si VP Sara hanggat maaari, hanggat maaga, is, alam mo na. Alam mo kung gano'ng kalakas si VP Sara eh. No, hanggat maaga, baka mapaano natin, maawat natin sa ganyan yan. Kumbaga, mapabagsak natin. Pero kapag alam talaga nila, pagdating na ng midterm election na yan yung mga malapit na. Kapag talagang wala na silang pag-asa talaga na malakas talaga si VP Sara, ayan, magkakampihan kay VP Sara yan. Ganun yan eh, amoy. Nakakaawa talaga si VP Inday Sara kasi yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga nakapaligid kay VP Inday Sara, ewan ko kung totoo or nagbabalat kayo lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, mga katunay. Ha? Sayang si Kong Sandro Marcos at napapasok sa ganitong issue. Bakit pa kasi pumapasok ka sa ganyan? No? Kabango-bango ng iyong pangalan pero yung ginagamit mo. Siyempre, ako malaki respeto ko sa inyo, sa pamilya nyo. No? Lalong-lalo na kay Apo Lakay. Pero sana naman is gayahin mo si Senator Amy. No, magkaroon ka ng tama ba 'yon, yung palabra de honor, parang kaya mga katunay, comment lang po kayo sa masasabi niyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.